Ayan guys, kakatapos ko lang linisin si Red. Siyempre, madalas ko naman talaga siyang nililinis. Tapos, kasi dito, nasa tabing kalsada lang siya. Tapos, siyempre, every other day, ay nagkakaroon talaga siya ng alikabok. Kaya, yon, madalas kinakarawas ko lang siya ng tubig. Tapos, winawax ko. Ayan, kulay red pa yung aking kamay. So, kaya lagi ko siyang winawax para ma-maintain yung ganda niya. At syempre gusto ko laging malinis yung aking sasakyan. Kahit dun sa loob or sa labas. Tapos, at saka gusto kong sulitin yung mga araw na magkasama pa kami. Kasi alam ko na next week, possible na kunin na siya sa akin. So, pinapakuha ko na talaga siya ngayong araw, ngayong Sabado. Kaso nga lang, ay hindi pa raw makuha nung nakabili kasi mayroon silang emergency. So, possible next week ay iiwan na ako ni Red. So gusto kong sulitin yung mga araw na magkasama kami, tapos gusto kong iparamdam sa kanya na love ko talaga siya. Kahit wala siyang kahit wala siyang buhay, kahit kotse lang, yan. So, yan, palagi ko siya nililinis. Palagi ako nag-good night sa kanya, nag-good morning. Siyempre, kailangan naman talaga na minsan tanggapin natin na hindi laging nandyan yung bagay na mahal natin. So, kaya yan. Basta ang masasabi ko lang sa kanya, hanggat nandito pa siya sa akin, katulad ng ginagawa ko everyday, nililinis ko siya. Yan. Gagawin ko pa rin hanggat nandito siya. Tapos, ayan. So, binibilhan ko talaga siya ng ng mga pang-wax, yan, yung mga, kumbaga kung sa tao, mga skincare. Ganun din naman siya. Sobrang ganda pa niya guys kung tutuusin, as in talagang 25,000 kilometers pa lang yung natatakbo niya sa loob ng 5 years. Tapos ngayong pag nag 30,000 kilometers na yung KM run niya, dun pa lang ulit siya ipapa-change oil. Tapos yung kanyang LTO naman guys ay updated pa din. Kakarinyo ko pa lang nung August 2. Tapos ang nagastos ko sa rin sa kanya ay 3,810. Tapos sa insurance niya guys, yun yung ngayong November 29 expired na siya. So dun sa bibili, depende na sa kanila kung i-renew pa nila o hindi. Natuwa ako at sana ay maging okay siya dun sa nakabili. Tapos alagaan na lang din siya, syempre sobrang memorable, and siya yung first car ko, first as in lahat ng experience ko sa kotse, sa kanya lahat. Tapos syempre kahit ganon, kahit iiwanan na ako ni Red, syempre meron na akong panibago. So ipapakilala ko naman sa inyo si Mika. So ayan. So siguro di ko alam kung kita niyo si Mika. Ayun, nasa likod, ayan. Ayan guys, si Mika. Kahit iiwanan na ako ni Red guys, meron naman akong panibagong baby na alagaan. So ipapakilala ko naman sa inyo guys si Mika. Ayun, yung aking bagong sasakyan. So pinilit ko talagang ilabas si Mika ng hapon para at least kahit paano ay kahit iwan ako ni Red, hindi ganun kasakit yung feeling. Kasi alam mo, sa totoo lang guys, sobrang iniyakan ko yun si Red. 24 hours ako hindi kumakain, hindi natutulog, kakaiyak. Pero kahit ganoon, pero syempre, di ba? Sobrang mabait tayong tao, wala tayong inaapakan, kaya siguro yung blessing ay nandyan lang. So palagi nga sinasabi sa akin ng husband ko na may magandang plan si God para sa atin. So ito na yun guys. So binigyan niya ako ng mas latest, mas maganda, mas magiging komportable ako kasi hindi pa talaga ako magaling mag-park guys, sa totoo lang. Pero kaya ko na, pero hindi ganun kagaling. Ngayon meron na siyang kapag nagre-reverse, makikita mo na yung sa monitor yung kanyang likod. Yan, hindi ko na kailangan maglagay ng dashcam. Pero lalagyan ko pa rin siya ng dashcam guys, para sa aking safety, at saka syempre madalas ko pa rin naman siyang gagamitin. So, yun lang kasi yung kaya. Gusto ko sana ay yung ibang model. Kaso, for the meantime, yan muna yung kaya ng budget namin. Kaya, yan na lang muna. So, yun lang guys, and thank you so much.